Wala nang mapos si Pogenius. Si Pogenius walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Si Pogenius walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Kewewe si makaogan. Ang mga basher ay walang mapos. Ay! Si makagago nagmura kay Lord, di kumukupas. Akalain mo wala silang mapos ngayon? Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Vixu. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang tungkol dito sa kalagayan ni Norman Mangusin at ang kanyang estado ng kanyang pamumuhay ngayon mga ka-plastic. Alamin natin yon. At isa pa, meron na naman tayong bagong itatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar patungkol kay Makagago WhatsApp Man mga ka-plastic. Si Makagago ay nahaharap sa panibagong problema mga ka-plastic. At ito yun, panoorin natin mamaya. Mamaya tatalakayin natin yon. At mukhang meron siyang panibagong kakaharaping problema. Which is hindi natin alam kung may kinalaman si Norman Mangusin dito. Pero I'm sure hindi natin alam kasi wala siyang nabanggit sa mga live stream niya. Pero bago ang dumang iba mga ka-plastic, ito po ang complainant ni Norman Mangusin against kay Food Genius. Ang kanyang nireklamo kay Food Genius mga ka-plastic, base dito sa pinapakita ni Food Genius na larawan ay ang affidavit personally viewed on the dates of indicate in the complaint affidavit. The subject post made by respondent, I myself captured the corresponding screenshot and screen recording, and the copies attached herein are true, accurate, and faithful reproductions of what have appeared on my screen at the time using my own verified Facebook account named Marcos something like that with the link Antonio Francis Leo with the link na pinakita niya dito. A screenshot of my Facebook profile is attached by Annex A. Thus, I am insulting this criminal complaint against following respondents whose personal circumstances unknown as its of moment, some of them with their respective residence and postal addresses indicates after the respective name, whereas subpoenas may be served by this honorable office purposes of preliminary investigation, including the names Food Genius, Food Genius Blog, Friends of Food Genius, Food Genius Resurgence, Mr. and Mrs. John Jane Santos, owner of 76 CM Recto Street, Inner Circle Subdivision, Homes, Parañaque City. Jaime Sonar Solis, Mark Jason Warla Colahewa, aka Makagago. And then blank, Villa Mighty Manong and Mighty Manong the Great. And the other John and Jane Joe operators and conspirators collectively referred herein the Food Genius Group. Food Genius Group talaga. 4 counts of grave threats. Ba, yan ang kinaso nila kay Food Genius. 4 counts of grave threats. 8 counts of cyber harassment o cyber harassment, cyber tasking, section 12. 2 counts of unjust vexation. 6 counts of violation of the Data Privacy Act
mga ka-plastic. Mukhang mabigat yung mga kinaso nila, no? Data Privacy Act, cyber harassment, at ito pa, 4 counts of grave threats. Ba, malitindi. For the purposes of this complaint, some of the respondent may be served with the summons and the other processes known the addresses of the some of their known operators. Mr. and Mrs. Santos. Pati nadamay pa si Santos. Yan yung mga panahon na nasa kapitbahay nila sa BF Homes na ini-sniper scope siya. Yan mga ka-plastic. Pati si Jaime Senor Solis, dinamay. At ito, Tokyo Camellia Home, San Pablo City, Laguna. Si Mark Jason Warla Colahewa. Kinasuhan. Diba? Respondent Jane and John Does are responsible or entities whose identities have not yet been established and who are equally liable for the unlawful act described in this complaint. As soon as their identities are established, they will be correspondingly named and formally pleaded as correspondent. Defamatory, harassing, threatening, and dangerous cyber attacks. Yan, mga links. Lagay dyan, 190k followers. Ayan, 101k followers. 16k followers. Ayan. Bakit nadamay naman ako dito, bossing? Nadamay pa siyan. Magago. Ay na, Dandos. Wala nang update kay Idol. Mukhang tahimik na ang buhay niya. Diyan kayo nagkakamali. Meron tayong bagong i-update para kay FLN. At ito siya ngayon, mga ka-plastic. Hindi na siya nagla-live pero kumakain na lamang siya sa pansitan. Ayun, sa pansitan, no? Ayun yung menu, yung mga sa pansit-pansit. Kung ano yung paano siya nagsusubo ng pagkain sa saan daw to? Sa Sheraton Hotel, ganun din siya magsubo ngayon, pasubsob. Ayon kay Yulen E. Marcos, sabi niya sa caption, kilala niyo pa ba siya? Idol yan ng mga mahihina. Kawawang pusa na dami. Kawawang Norman gusgusin kung saan-saan na lang kumakain. Hindi na sa mga mamahaling hotel, restaurant at hindi na free meal ang kinakain. Saka makakakitang Saka makakakitang si Norman Mangusin, isang trilyonaryong nilalang, ay kumakain na lamang po sa paresan o sa pansitan, mga ka-plastic. So yan ang update natin ngayon para kay Norman Mangusin. So magbalik tayo sa mga vintage mga kasaganahan pa ni Norman Mangusin. At ito po, panoorin natin ang mga vintage Norman Mangusin content. Yung buong kabuhayan nyo, alak ko lang ang halaga. Oh, nakakahiya. Alam nyo ba to kung ano to? Alam nyo kung ano yan? Hindi nyo alam kung ano yan. Yung mga Kasi basher di mo ko, rin alam. yung habang buhay nilang kikitain, alak ko pa lang. Nakita mo? Alak ko pa lang. Habang buhay nang kikitain ng basher ko. Alak dito, isang bote, 1.5 ang halaga. Oh. Ay Sabi ko nga, yung mga basher ko dyan sa baba, hindi nila matanggap na sila'y hampas lupa, sila'y banat ng banat sa akin na ako taw ay patay gutom, mahilig sa libre. Puta, yung kabuhayan nyo ng buong pamilya mong basher ka, baka kulang pa sa alakan ko lang. Kita mo? Alak ko pa lang yan. Nakakahiya sa inyo. Yung buong kabuhayan nyo, alak ko lang ang halaga.
Oh, nakakahiya. Alam nyo ba to kung ano to? Siya na mismo nagsabi kung alam niya kung ano to, hindi nga niya alam. Hindi nga niya pag-aari yan, aminado siya sa video na yun. So panoorin naman natin ang mga vintage Norman way back nung naglasing sila ni Casper. Panoorin natin to. Yung panahon ni Makabaho, bobo. Lahat sa'yo, nasa iyo. Makabobo, makabaho, makagago. Ako, inubaran ako ni makagago, boss. Ah? Siya, hubaran ko siya, magiging maputi na siya, boss. Wow! Tanga mo, putang ina mo. Sino yung minumura mo? Si makagago, Ikaw. tsaka si mabaho. Kinabahan. Ang ina mo Ano ka. to? Dati pakit lang ngayon, putang ina mo Hindi, na. boss. Kumbaga sa bisin, nakakagigil na. Siyempre, putang ina, nagigil. Putang ina, ako amunin niya. Ah. O, suntukan tayo. Isang kamay lang gagamitin ko sa'yo. Ah. O, baka suntok ka ng 3 sa akin, panalo ka na. O, partida yan. Isang kamay na, baka suntok ka sa akin ng 3, panalo ka na. Ay, ay. Sabay mo na si Igme. Dalawa na kayo. Ay. O, dalawa na kayo. Akin yun eh. Di boss, relax ka lang. Dito ka muna akin yun. Relax ka lang. Akin si Igme eh. Ako muna. Pag medyo... Hindi ka na lang. Ako laki, Makabaho. Oh, sige, pwede. Sige, pwede. Pero teka muna. Pag gandang laban yun ah. Mas marami kong kinasok kay ano. Mas marami kong kinasok kay Makagago. Tapusin mo muna kaya. Baka hindi maapektuhan yung kaso ko sa kanya. Tama, kay Makagago. Oo, sige. Kay Igme ako. Ayun. Puta ina. Puta, kakalusin ko lahat ng galis nun. Poke ng ina mo, Igme. Ako, inubaran ako ni makagago, boss. Ah? Siya, hubaran ko siya, magiging maputi na siya, boss. Wow! Talagang flawless ka, putang ina mo. Flawless? Flawless. Yung tapang niya na yan, wala namang kwenta. Magago mo talaga. Kala mo maawa sa'yo yung mga tao? Hindi. Hindi maawa sa'yo. Kami, kahit di na kami kaawaan, kami nasa tama kami. Ha? Doon pa lang sa anak ko. Talo ka lang. Sa anak ko pa lang. Sino kaya papanigan ng tao sa ginawa mo? Tama. Di ba? Tama. Yun ang pagkakamali mo. Bobo na lang at scroll o kaya basher na lang ang maniniwala Scroll. sa'yo. Hindi. Stroll. Halatang bobo talaga to. Ikaw talagang halatang bobo. Stroll ba naman ang tawag mo sa stroll eh? Stroller. Hindi na bobo ang tao ngayon. Ano ka ba? May Gen Z Tama na. ka. Hindi na bobo ang tao. May Agent Alvin. Ikaw lang ang hindi. Hindi na bobo. Ikaw lang hindi naambunan ng talino. Yung panahon ni Makabaho, bobo pa yung mga tao eh. Kaya bobo eh. Oh, bobo. Yung panahon ni Makabaho, bobo. Lahat sa'yo, nasa iyo. Makabobo, makabaho, makagago. Oh. Bili mo yung ano mo na lang eh, yung pangalan mo makagago eh. Oh, tapos yung Di ba? akala niya, makakakuha siya ng simpatya nung ginanon niya yung anak mo. Oo. Kaso may kopya tayo ng mga video na kung paano nila tinuturuan yung bata. At sabi ni attorney, 3 kaso niya. 3, boss. Child abuse, corruption of minor, at saka yung isa ginamit niya yung social media. Oo. Ah, Tanga lang to. hard copy yung nasa amin, hard copy, kompleto, lahat ng detalye. Lahat ng detalye, pati perang binigay mo, pati pagpo-post mo doon sa number ng nanay na humihingi ka ng donasyon ng GCash. Di ba? Ang maniniwala lang dito, boss, yung walang anak eh. Walang yan. Walang yan. Walang yan. Oo. Pero yung may mga anak, kalokohan yan, hindi kayo maniniwala. Eto pa ha. Okay sana yung birahan. Tayo. Oo, yun nga eh. Murahin niya ako, murahin ko siya. Mas matindi nga yung nilabas niya sa akin di ba? Sobrang paninira Oo, eh. boss, pati sinanang. Pati nanay ko, tinarantado niya. Eto pa, matindi rito. Ako, wala naman ako binabanggit na pangalan niya. Pero siya, pati mukha ko. Pati yung kaso ko na acquitted ako sa higher court, inilabas niya at sinabi niya na convicted ako. Di ba? Bakla to, boss, mahilig mangubad ng lalaki. Bakla nga to. Bakla to, Itong putang ina. magagago na to. Akala niya, nakakuha siya ng simpati. Akala niya. Hindi niya alam, nag-create ka lang ng kaaway. Nahati-hati lang ang opinion, pati ng mga supporter mo, tanga. Lumabas na walang hiya ka. Ako tanggap ko na, partner eh. Tanggap ko na, maraming walang hiya, kahit walang hiyain ako. Sanay ako sa ganyan eh. Walang hiyain mo ko. Pero itang ina mo, yung mandamay ka ng pamilya ng may pamilya, magdamay ka pa ng minor de edad,
para lang kumita yung YouTube mo, mag-feeling sikat ka, utang ina mo, mali yun. Tapos magpo-post siya, boss. Kita ko mga post siya. Malupit yung mga ano natin eh. Oo. In-screen sa akin. In-screenshot. Pinost niya ito. Nakadalawang iPhone 17 siya. Dahil daw sa akin. Sa'yo. Di ba? Doon pa lang, boss eh. Oo. Sabihin, di ka nahiya? Pinagkitaan niya. Pinagkitaan mo yung mga taong hindi dapat. Ganun talaga, ganun talaga. Pakabubo talaga. Alam mo, maniniwala lang sa mga bobong tao rin. Pero, Bakasyon mo, ganyan. lalabanan mo na sa tuka si Makagago, isang kamay. Sabi ko nga sa'yo. Hamunin mo na. Mura mo kayo mo na. Inuulit ko ha. Utang ina mo. Para matapos na yung kalokohan mo at wala ka nang idamay na tao, mamaya may damay ka na naman dyan. Kalikahin mo na naman yung mga kabataan dyan. Suntukan na lang tayo, isang kamay lang ang gagamitin ko. Ako witness, tatali ko yung kaliwa mo. Isang kamay lang. Siya, dalawang kamay. Oo, boss. Pag nakatatlo ka, tatlong suntok sa mukha ko, panalo ka na. Ayun. Lata namang lahat ng mga pinagsasasabi ni Casper way back, wala namang nag-reflect ngayon at naging maamong tupa pa nga ni siya. At naging tahimik pa siya. Lalo na nung na-reveal ni Makagago WhatsApp man ang mga katarantaduang ginawa niya sa magtataho, mga kaplastik. So wala yan, walang bitaw yung mga ganyang mga pananalita, mga kaplastik, yung mga pagbabanta, yung mga ganyang pananalita. Hindi yan wala yan mga kaplastik. No match yan. So magtuho naman tayo ngayon sa problema ni Makagago WhatsApp man. Dahil meron na naman siyang bagong dilema. Ano kaya yun? So, basahin natin ang kanyang post kani-kanina lang mga kaplastik. Ito kasi ang taong to na nagpasimuno ng gulo mga kaplastik. So yan. Ito ay taga CIDG mga kaplastik. CIDG Laguna Branch. Ang sabi dito sa post ni Wart Jason Warla Conahewa, Dear CIDG Laguna, basta na lang nyo po pinapunta itong officer ninyo sa bahay ng magulang ko. Pinaka nakakatawa pa, doon pa kayo pumunta sa barangay namin para lang ibigay nyo yung bench warrant ko na dismiss na last year pa. Again, yung kaso na yan ay dismiss na last year pa. Now, ang magulang ko tuloy ay na-hospitalize dahil sa kaba at harassment na ginawa ninyo. 72 years old na po ang aking ina o nanay. Anong klaseng CIDG Laguna? Wala na ba kayong kakayanan na i-check yung mga warrant or bench warrant nyo? Kung nag-i-exist pa yan o hindi? Basta na lang kayo magpapadala ng tao sa bahay ng may bahay. Ngayon, I'll file a lot of complaints. Pulis kayo, hindi nyo sinisigurado ang papel na hawak nyo. Kung may visa pa o wala. Hindi ko to palalagpasin. Base sa post ni Makagago. So ang nangyari dito, ang kwento dito, pumunta ang mga taga CIDG Laguna para sa bench warrant na ipinail sa kanya noong nakaraang 2025. So hindi man lang siya nag-fact check, na hindi man lang tinignan ng mga papeles bago sila pumunta sa bahay ni Makagago. At ang masakit dito mga kaplastik, meron pong hospitalized na isa sa mga mahal sa buhay ni Makagago. Iyan na yung kanyang 72-year-old na kanyang ina nang dahil sa tensyon mga kaplastik. So ito, tandaan nyo na lang po yung mukha ng mga taong nakita nyo sa larawan na kung saan ay siya po mismo ang personal na pumunta sa bahay ni Makagago sa Laguna. Plastic. So base sa mga komento, minsan na lang ako maging ganito, sana makaabot sa kanila to. Paktay, criminal civil and administrative cases, pasok sa banga. Yun ang pwedeng makasuhan. Administrative cases.
Gagi, handa at hindi naman talaga. Hindi na talaga. It's more fun in the Philippines. There's more funny in the Philippines na. Sabi nga nila, no excuse to the ignorance in the law. Lang law. Baka mag-sorry lang. Di yan tinatanggap ni Boss Mark. So yon. Huwag na natin patagalin mga ka-plastic, panoorin natin ang kanyang live stream kanina lang kung ano yung sinabi niya dito ukol doon sa CIDG Laguna kung saan ay nagkaroon ng tensyon dahil sa kanilang ginawa. So panoorin natin. Yan, magandang araw mga ka-hombre ko, no? Grabe to. This was a very tough day, no? Sa Facebook to, boy. This was a very tough day for me. Dahil kong ginawa ngayong araw na to. My goodness, man. Ay, nako, nakakapagod to ang araw na ito. Anyway, ako nandito lang today, no? Tatanggal lang ako ng muta ko. Yan, magandang araw ho. Yan. Ganito yan mga ka-hombre ko, no? Meron akong special na mensahe sa CIDG ng Laguna, no? Ito CIDG Laguna, makinig kayo sa akin, ha? Ako sa totoo lang, actually, kailangan ko pa ba kayo respeto? Sige, sa bagay, kailangan naman respeto, no? Ito ho, para sa mga may sa mataas, no, na sa may mataas na katungkulan sa CIDG sa Laguna. Ano po? Magandang araw sa inyo. Pero sige lang. Hintayin ko muna. Ano na ba? Ilan ang views diyan sa iyo? 388 dito. Oh, yan. Sige, mga 1,000 views yan. Para at least isang bagsakan na lang tayo. Tapos mamaya rin mga ka-hombre ko, may content ako, no? Sa YT7 PM as usual. Yan. O, ingat din kayo sa mga nagko-comment dito. Ingat, sige. Meron lang akong konting kwento sa inyo mga ka-hombre ko. Mabilis lang to. Hindi ko pa siya masyadong pwede na na ibitaw lahat kasi hindi pwede. Boy, sara mo nga yung mga bintana mo. Yan. Sayang naman ang aircon. Sige. Ay, wala. Hindi ata to aabot sa 1,000. Ang hina ako sa Facebook. Ang hina ako masyado sa Facebook. Sige, okay lang. It's okay. Or baka uwian na ang mga tao, no? Pero sige, it doesn't matter. Tuloy ko na to, mga ka-hombre ko, no? So, ito, mensahe ko para sa mga kataas-taasan, no? Sa CIDG Laguna. Kanina ho, hindi ko masabi kung anong oras, pero pumunta kayo sa bahay ko, sa San Pablo. Anyway, everybody knows kung saan naman ako nakatira, San Pablo, di ba? Kaso lang, nung mga panahon na yon, hindi na kasi ako doon naka-reside, di ba? Doon naman ako doon pa rin ako, bahay ko rin, mga bahay ko naman yun, pero hindi ako dyan naka-reside. Now, to tell you the truth, mga ka-hombre ko, no, na-shock din ako. Hindi ko siya pwede masyadong kasi surprise to sa inyo mga ka-hombre ko kung ano to, kung bakit, ganito. Kaya may usapan na kami. Pero definitely mga ka-hombre ko, hindi huto kay Norman Mahusin, for your information. Baka naisip kasi boy ng mga tao, ito warrant galing kay Norman. Hindi ho mga ka-hombre. So hindi siya galing kay Norman Mahusin. Galing siya sa iba pang influencer mga ka-hombre ko, ibang tao, di ba? Now, malalaman nyo naman lahat yan very soon kung ano yung storya na yon, kung bakit nangyari yon, and all that. Ngayon, mga Sinabi niya influencer. So deeper meaning yan mga ka-plastic. Hindi po siya ordinaryong vlogger lamang na nagsampa ng kaso sa kanya. So hindi natin alam kung sino yon. So manalaman na lang natin base sa kanyang pangako. Since sa ngayon hindi muna siya magsasalita. Kasi hindi pa siya sure eh. Baka nga naman nag-reappeal po yung nagkaso sa kanya. Kaya nasabi lang niya na dismiss yung kaso last year. Pero hindi niya alam, baka mamaya nag-refile uli ng kaso. Pwede yun kasi ginawa naman nila yan ni ng asawa ni Makagago kay Norman Mangusin, di ba? Noon nag-dismiss ng kaso, na-dismiss yung kaso ni Norman Mangusin against asawa ni Makagago. Di ba?
na-dismiss dahil ang dahilan hindi talaga totally resided itong si Ma'am Joanna sa Parañaque. Kaya ang nangyari, na-dismiss yung kaso dahil hindi naman siya totally doon siya pinanganak o doon nakatira. So maaaring mangyari yon. Maaaring na-dismiss na ang kaso pero nag-refile uli yung taong nakalaban niya before. Pwede mangyari yon. Mabuhay uli yung kaso. Diba? Mag-file uli ng affidavit. Kaya hindi mo na siya nagsasalita, mga ka-plastic. So, let's say minamain conditioning na naman tayo na sinasabi niya na dismiss ang kaso pero hindi natin alam kung talaga na dismiss. Kasi hindi naman pupunta ang taga CIDG Laguna kung wala ng problema. Malay mo kung nag-refile uli ng kaso yung kalaban niya, so hindi natin malaman kung baka mamaya ganun nga nangyari. Kaya hindi siya nagsasalita muna sa ngayon about dyan. Kaya mahirap nga naman, di ba? Pero ko, nakakatawa to, no? Actually, ito yung nangyari. Ito talaga yung totally na nangyari ngayon. Dumating si CIDG, ang pogi niya, actually, nasa ano siya eh, pinost ko siya, gwapo, sobrang astig talaga, oh. Nakangiti siya, he was having fun, I think. Without even thinking, I mean, may dala siyang bench warrant, mga kahombre ko, nakasulat, pangalan ko, okay, nakasulat pangalan ko, Mark Jason, blah, 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 okay, yan, aka MG, sa kasong cyber libel. Keso, kailangan ko daw magbayad ng 48,000 pesos. 48,000 pesos kasi nga, dahil dito sa bench warrant ko. Ako nag-isip. Sabi ng nanay ko sa akin, oy, meron kang warrant of arrest. Bench warrant. Di naman alam ng nanay ko ano ibig sabihin. Bench warrant of arrest. It's the same. So, ano na yung nanay ko? Siyempre, first time siguro. Well, second time niya na itong nangyari. Pero siyempre, this time was crazier. So, yan, nangyari. So, bench warrant. O, yan. So, yan. May halong takot na yung nanay ko, no? So, yan. Ngayon, siyempre, tumawag naman ako sa abogado ko to clear things up. So, naklaro naman, mga kahombre ko. Sabi ko, puta, ano tong kasong to? Sabi ko, hindi kaya kay Norman to? Baka to sa sa Isabela o kung saan niya. Sabi niya, ang kwento niya, kinasuhan niya ako kung saan. Baka iniba-iba yung address ko, di ba? I don't know. Nilagay niya na San Pablo, di ba? Alam niyo naman, iniiba niya yung address ko. Puta na, sabi ko, ano to? Saan tong kaso na to? Ngayon, nabalitaan ko, mga kahombre, hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo yung city kasi darating tayo dyan. Very soon, konti na lang, mga kahombre, darating tayo dyan. Ayun nga lang, nung sinabi nung tao namin na, oy, ganito, dito daw, ito daw yung dated 2025, mga kahombre ko. 2025. So ngayon, mga kahombre ko, yung bench warrant ko ay nung 2025 pa. So, ngayon, maiisip mo, mga kahombre ko na, uy, 2025. Ba't ka bumalik dito, bossing? CIDG Laguna. Ba't ka bumalik dito? 2025? 2025? Hindi kayo nag-research? Eto, seryoso Hindi mo chinek? Hindi ka nag-check? Hindi ka nag-check ng online warrant kung may warrant of arrest talaga ako? Hindi ka nag-check? Naku! Nari-risk ang trabaho mo dyan, bossing. Nari-risk ang trabaho mo dyan. Alam mo yon, yung mga, alam mo, hindi kayo pwede mambuli o kung anong naiisip nyo lang. Naisip ba, eto, may bench warrant na. Hindi mo man lang dinouble check. Nakasulat 2025, 2026 na kalahati na ng taon na yon. Di mo ba naisip na baka mamaya dismiss na pala tong kaso na to? Mapapahama ka tuloy. Yan ang sinasabi ko. Alam nyo mga kahombre ko, to tell you the truth. Pangalawang beses ito nangyari. Okay lang naman. Sa akin, wala naman yan eh. Alam nyo mga kahombre ko. It's okay. Para sa akin, nangyari na to first. Wala ka pa ata naman. Nangyari na to. Hindi, wala akong sinabi. Okay lang. Shit happens. Pero mga kahombre ko, pangalawa. Now,
Sa pangalawa, ay hindi. Somebody must pay. Somebody must pay. Okay? Dapat, kayong mga CIDG, pupunta kayo, tama ang papel nyo. Actually, ayan yung mali ni Norman eh. Alam mo yon? Ayan yung mali na abogado ni Norman. Di ba? Naalala nyo yon yung naaalarang papares siya, di ba? Nawalan siya. Anong sinabi ng abogado niya? Sumama ka na lang. Di ba? Mali yun. Ibig sabihin, wala kang utak. O hindi ka nag-iisip, di ba? Pag may warrant, una sa lahat, kalma ka lang. Pangalawa, basahin mo. Kasi hindi ka naman siguro bobo, hindi ka marunong bumasa, di ba? Basahin mo ano yung kinaso. Karapatan mo yan, di ba? Tawag ka sa abogado mo, ito po yung ikinaso, sa branch ganito, ganyan. Klaro. Dito, 2025. Alam nyo ba na yung dalawa kong kaso na yan, well, isang kaso lang yung sinabi niya, pero dalawa yan, sa totoo lang, dismiss na ho yan. At ayan yung problema mo ngayon, boss CIDG ng Laguna. Kasi bukas, bukas, hindi ko na pwede sabihin yan. alam mo kapag nagsasabi ka ng totoo, it's difficult, man. Boss CIDG ng Laguna, mahirap to. Dapat, pag gagalaw ka, alam mo, dapat totoo. Okay lang man. Tatanggapin ko yan. Bakit hindi, man? Di extra legendary na post, di ba? Meron kang, tawag doon, mugshot, legendary mugshot, di ba? Wala problema doon, man. Alam mo, sinabi ko naman to, it's okay. Shit will happen. Anytime. Siyempre, influencer. Ano ba content ko? Commentary. Definitely. Easy. Kaya nga kung may mga abogado, kasi easy ako sa cyber libel. Klaro yan. Pero, ang problema, kapag nagkama, okay lang Pag tama si IDG, tama police, sama ka. Siyempre. Anong gagawin mo, diba? Pero, pag mali, hindi po pwede. At ito, mga kahombre ko, hindi ko ito palalagpasin. Ito si IDG Laguna. Hindi ko ito palalagpasin. Lalo na nasa tama ako. Hawak ko mga papel. Di ba? Dismissed. Yung mga kaso na yon, yari kayo ngayon. Now, na-hospital ho ang aking ina. Nakakaawa naman. 72 years old ang aking ina. Siyempre, natakot and all that. Naku. Mahihirapan kayo dito. Di ba? Magpapalabas kayo ng mga tao ninyo. Papalabas sila ng mga tao ninyo. Hawak nila yung papel. Without even checking if this is real. Totoo ba to? Is this even valid till now? 2025? Is this valid? Yes or no? Meron naman siguro kayong internet to check kung meron akong iwaran. Hindi nyo chinek. Nilapag mo, ito putangin lang to dito, San Pablo, pagkakita natin to. Boss, hindi nyo alam kung totoo pa ba yan. Hindi mo mangyayari yan. Anyway, inuulit ko hindi ito galing kay Norman Mamusi, mga kahombre ko, hindi. Last year pa ho ito. Ayan ang sinasabi ko. Alam nyo mga kahombre ko, sa totoo lang, nalulungkot ako, sobra. Kaya pala ang daming galit na tao, mga Pilipino, nawawala ng gana sa mga kapulisan. Because of this. Imagine ninyo, mga kahombre ko, imagine ninyo to. Mangyari to sa mga normal na tao. Yan yung maganda nasa example di ba? Which nangyayari to? Nangyayari sa normal na tao, mababang tao lang. Walang pera, walang kahit ano, walang pang abogado. Alam mo gagawin nun? Sige po, sasama na lang ako. Kulong. Walang pang bail, wala kahit ano. Pagkatapos nun, after a week, boss, absuelto ka na pala, mali kami nang nahuli. Kasi ako okay lang May legal team, may abogado. Kaya naman, di ba? May kakayanan. Paano yung mga normal na Pilipino? Kaya pala, alam niyo mga kahombre ko, minsan kinontent ko yan Minsan kinontent ko yan, sabi ko,
yung mga nakakulong, regarding sa mga nakakulong na tao. Sabi ko, lahat ng mga yan, masasamang tao. Actually, nagulat ako dahil nabash ako doon. Akala ko kasi yun eh. Nabash ako talaga todo. Ina mo, hindi lahat na nakakulong masama. See? Kita mo na. Now, that's the big lesson. That's the lesson that I learned today. That's the lesson I really learned today. Kaya sa totoo lang, pagka naghihimay ako ng argumento, I'm thinking twice, 3 times nowadays. Kasi nakakatakot na baka bumalik sa akin eh. And actually, Aminado siya, no? Na yung lahat ng mga sinabi niya before na lahat daw ng mga nakukulong na dyan sa bilibid ay masasamang tao. And that's the reason why na parang grinab niya yung empathy ng mga tao. Kaya ngayon, parang pinapamukha na niya sa sarili niya na tama nga naman, no? Ako, muntik na akong makulong. Tas may i-warrant pala ako, may warrant to pares ako. Saka sa kanila ako ngayon papatawan ng ganun. Parang na-realize din niya na hindi lahat talaga ng nakukulong sa bilibid ay masasamang tao. Parang inilalagay na niya ngayon ang sarili niya na nandun na siya sa puntong yon. Kasi alam niya kasi ganito umiikot ang justice system dito sa Pilipinas. Ngayon nakikita nyo naman sa mga politics content, may mga senador o may mga kongresista na hindi nakukulong dahil sa malawakang anomalya ng flood control. Pero may ilan sa mga senador ang nakulong nang dahil lang nagsasabi ng totoo. Ngayon marirealize mo rin na kapag ikaw ay nagsasabi ng totoo sa mga kaaway mo sa social media, ay possibly na makukulong ka rin nang dahil lang dun. Depende pa yon kung gaano kalakas yung taong kalaban mo sa social media. Kung ma-impluensya ba siya, maraming connection, etc. etc. So doon niya na pagtanto. Dahil sa mga sinabi niya before na lahat ng mga tao dyan sa kulungan ay mga masasama daw. Pero nagkamali siya doon. Dahil nabash daw siya ng mga netizens. Na wow bla 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 na something like that. Hindi naman lahat ng mga nakukulong ay masasama. Iba dyan nadamay lang. Yung iba dyan nagipit lang. Yung iba dyan nadala lang ng emosyon. Nakapatay ng tao. Dinipensahan lang ang sarili dahil siya rin mapapatay. So yun, nailalagay na niya yung sarili niya, yung emphasize ng mga taong nagsabi niyan regarding dyan sa pag nakukulong ka o nakulong ka ay masamang tao ka na kagad. Dahil siya mismo, muntik na niyang maranasan ito ulit. So pangalawang beses pala siyang sinerban ng warrant. Na hindi ko alam kung ano yung una niya dahil di naman niya nakwento. Dahil lang ang nakwento lang niya yung pangalawang i-warrant niya o warrant daw. O yung bench warrant ng CIDG Laguna. So, huwag na natin tapusin yung video. Doon lang umiikot yung kanyang kwento. So ngayon, sasabihin niya bukas, hindi pa niya pinul statement. Pero ito yung kanyang huling desisyon ukol dito. Yan, nasa Napolcom ako bukas. CIDG Laguna. Makakaintindihan tayo bukas. Pero hindi po ako magpapaareglo. Huwag niyo pong ipilit kasi lalo ko lang dadagdagan ng reklamo sa inyo. Imagine nyo, pulis kayo, tas hindi kayo marunong man lang mag-fact check. Ano yun? Basta na lang kayo magrepresenta ng papel? Kahit 2025 pa yun? Dismiss na yun. O hindi nyo lang alam, di ba? Bukas dala namin ng mga documents sa Napolcom. Ang saya mo pa na kanina. So, nakakaawa talaga tong bansang to. Imagine nyo CIDG ganyan ang gumalaw. Grabe. Still in disbelief paano mga taong hindi afford ng abogado. Ano ang kulong na lang? Bahala na, grabe.
Nakakalungkot. Diyos ko Lord. God bless the Philippines. Yan. Maraming salamat, Commissioner Kalinisan. Dami rin kasi talagang mga Pinoy na nakakaranas ng ganitong pangyayari. Kaso wala lang silang boses. Ito na, tulungan tayo. So, yun. Ayan. Ito sa totoo lang, kung tunay naman na may warrant, wala ka namang magagawa kundi sumama. Pero ang warrant mo ay kaso mong dismiss na. Yan ang problema. Kaso lang hindi ako uurog dito. Hanggang dulo to. Hanggang sa may managot at mawalan ng trabaho. Ayun. So, sabi niya dito sa paragraph na to, CIDG ang gumalaw. Parang napansin ko rin yung nangyari doon sa kay Senator Marcoleta at saka kay Mike Defensor. Diba taga CIDG din na nagpakulong sa kanila? At the same time, ganun din kay Senator Bato de la Rosa. Yun nga lang, taga NBI. At dahil napag-uutusan lang sila ng mga nakakataas sa kanila, siyempre susunod sila kahit wala sa due process. Basta napagsabihan lang ng mataas na ipakulong nyo itong mga to, without due process ay makukulong na lamang. Samantala yung malawakang pagnanakaw ng flood control, wala pa rin nakukulong. Yun ang the saddest truth na nakikita natin harap-harapan. Araw-araw sa balita, sa internet, at kung saan-saan pa, mga kaplastik. So paano na lang ang Pilipinas kung ganito na ang mga sistema ng mga taga-CIDG, NBI, kung saan-saan pang ahensya ng gobyerno na basta-basta na lang mag-aaresto na without fact-checking, mga kaplastik. So nakikita natin kay Makagago pa lang ay nabibigyan na siya ng mga bagay na ganito na hindi man lang tinitignan ang mga dokumento kung paso na ba o hindi pa. Kung dismiss na ba o gumugulong pa yung kaso. Basta-basta na lang silang gagalaw nang walang standard protocol. Ganito na ba talaga mga utak ng mga taga-CIDG, mga kaplastik? Kaya yung mga ilang sa mga senador na kalaban nila, pinapakulong nila kapag nagsasabi ng totoo, mga kaplastik eh. Pero pag ikaw ay kakampi ng mga korap, kahit na mayroong ebidensya na yung kalaban mo, hindi ka makukulong. Maaring ikaw magiging scapegoat ng mga malalaking tao, pero in the end of the day na absuelto. Gaya nga ng sinabi ni attorney, ano ba yun, yung sa POB? Si attorney sa POB na vlogger. Si ano yata yun, panel, nakalimutan ko na, basta yun. So dito na umuugong ang ating sistema sa Pilipinas. Sobrang kupal, sobrang walang kwentang sistema. Basta-basta na lang mag-aaresto without knowing a fact check kung talagang dismiss o hindi pa. So sa ngayon, ang update natin kay Mark Jason na ipupunta sa Napolcom siya para tugisin ng mga taga-CIDG Laguna. Nakabaro pa niya. Na hindi na makabaro, kababayan pa niya. Kaprobinsya niya. Kaya syempre, alam mo na, di ba? Hindi mo kaya si Makagago. Lalong-lalo na yan ay na-disturbing mo pa ang mga kamag-anak niya. Kapag napag-uusapan na talaga na dadadamay ang pamilya niya, talagang agad-agad itong magdedemanda si Makagago. What's up, man? So, buhay niya yan. Karapatan niya magdemanda. So, wala tayong magagawa dyan. So, maganda na rin yan para matauhan din yung mga taga-CIDG. Na hindi lahat ng mga sa pagkakataon ay lagi silang magpa-power tripping sa mga tao. Yun ang pinakamahalaga.
o yung pinaka-significant na gawin para sa mga taong mapang-abuso sa kapangyarihan. So malalaman din natin kung sino yung nagdemanda sa kanyang social media influencers kasi baka imbestigahan din yun at maaaring madamay din yun kung mapatunayan na kasama din siya sa mga pangyayaring yun. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sulag, nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? This is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.